God bless po sa lahat. So, gagawa po ako ng video ngayong araw na ito. Ito yung recap ng ating mga Bible study. At marami kasi sa mga Bible study natin, minsan hindi maganda yung signal. So, magagawa ako ng video para may kaunting reference lang kayo. No? Ito naman ay parang recap o review ng ating mga dating pinag-aralan. So, saka minsan pati hindi sabay-sabay yung hindi nagkakasabay-sabay yung mga nakikitin, So nawa po tayo ay samahan ng Panginoon sa ating pagbabasa. Salita ng Diyos, po. So, ating talata na pinag-aralan last time ay nasa John chapter 9. At ito yung kwento noong panahon ng Panginoong Hesus ay nangangaral. Ay meron ditong isang bulag. So basahin natin itong sa John chapter 9. John chapter 9. Sapagkat sa verse 1 nagsimula, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? So dito nagkaroon ng katanungan, may kapansanan, bulag, itong bulag na ito, maaring bulag na itong sa loob ng depende kung ilang taon, maaring 30 years or 40 years. Sumagot dito si Jesus, pinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So alam niyo po na ang bawat isa sa atin ay meron tayong bagay na maaring katangian natin sa sarili natin, na hindi natin gusto, may mas ginugusto na tayo na sana ganun ako, sana meron tayong dinidesire sa sarili natin, at yun ay kahit pa yung kung tingnan natin yung kapwa natin, parang perfect na sila, parang ang ganda nun, matangkad, maganda, matangos ang ilong, maputi, pero meron kulang yun sa buhay nila, may hindi lang natin alam, may kanya-kanyang nakikita sa sarili na parang dapat ganun ako, may pagkukulang, at yun ay yun ang nature ng tao, talagang nung pagka bata ako, ganun ako, sabi ko completely mas talagang totally gusto kong makeover, may gusto akong dapat ganun ako, pero talaga yun, nilalang tayong ganito tayo, may purpose kung bakit tayo nilalang na ganito, yung iba yan nilalang na matangkad para maglaro ng basketball, or something sports. So yung mga katulad natin hindi matangkad, pwede rin maglaro ng basketball, pwede rin naman So ibig sabihin ay ating, kung titingnan, tutunghayan natin dito itong kinukwento dito, ito sa Bible. Ito yung isinilang na hindi nakakakita, Isipin nyo gano'ng kalaking problema to. Yung pagising mo pa lang sa umaga, wala ka nang nakikita. Gising ka na nga sukat, wala ka pa nakikita, yes, may mga sitwasyon tayo sa buhay na maraming problema, lalo pa ngayong pandemic. Hindi alam kung saan kukuha ng kakainin sa araw-araw. At yung iba nasa bingit ng kamatayan kasi may sakit. So talaga napakarami ng pagsubok, So yung iba naman ay yun pagkatao, yung iba talagang nasasawi, namamatay. So malungkot, Pero ito, titingnan natin ito yung itong araw-araw ng alam mo ng ito na yun, araw-araw mong paggising niya, mamamali mo siya doon, yun yung buhay niya, So yung kanyang sufferings, hindi lang isang taon, kasi maaaring 30 years old ito, 40 years old. Pero bakit sinabi dito ng Panginoong Jesus, wala daw naman kasalanan, wala daw may kasalanan, kung bakit siya pinanganak na bulag. At yun yung isa sa minsan akala natin kapag ang ang tao ay isinilang na kulang yung katawan o may diferensya, ang iniisip nun ay tao ay may sumpa daw o meron daw yung pang may kasalanan daw. Pero biblically tayo naman talaga makasalanan lahat, Biblically makasalanan tayong lahat. At hindi natin pwedeng pagbasihan yung kung bakit daw sinilang na gano'n dahil may ginawang gano'n, may ginawang gano'n.
Nilikha po ng Diyos ang isang tao for purpose, pilay, bulag, may kakulangan, nilikha yun Diyos. So ito yung pag-aaralan natin ngayon, dahil ito yung napakagandang halimbawa, dahil sabi dito ng Panginoon Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala, siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So kung meron kayo ngayon, sa panahon ngayon na nararamdaman niyo kulang sa inyo, yun yung naisadyang inilagay sa atin, upang mahayag sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. At yun ang ating tutunghayan sa ating pag-aaral. Ngayon, bulag. Paano dito nasabi ng Diyos na upang may hayag ang kapangyarihan ng Diyos? So ito po yung ating bibigyan ng panahon at napakalaking pong bagay na matutuhan natin ng mga salita ng Diyos, kasi ito yung magbibigay sa atin ng spiritual understanding po ba. Kasi yung ating title dito sa ating live nga dito, physically blind and spiritually blind, So, tuloy po tayo dito, ating basahin ang context kung ano ba yung sinabi dito ng Panginoong Hesus. So, dito po sa kwento dito, ang ipinagawa ng Panginoong Hesus ay siya po yung pong ito nabasa na po natin na maraming beses. Dumura siya, kung anong putik, inilagay sa mata. Sinabi dito, yung sa verse 6, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mga mata na bulag. So, yun lang ang kanyang yun lang ang kanyang ginawa. So, inilagay yung So, again, ito po yung recap lang ito. Gumagawa ako ng video na para doon sa mga hindi naka-attend. At the same time, inilagay ko na rin ng live kasi every time po tayong magbukas ng Bible, o every time tayo magbasa nito, may panibago laging revelasyon ng banal na spirito ako. So, there's always a fresh revelation. So, tuloy natin, So, ganun lang ginawa ng Panginoong Hesus. At sinabi ni Jesus, nung may lagay yung putik doon sa mata, verse 7, sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig, sa selko, at maghilamos ka doon. Ang kahulugan ng selo ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. So, yun, pag naghilamos, instantly nakakita ang bulag, Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya na mahilamos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? So kilala ito ng buong kanilang neighborhood, po sa kanilang community, na kilala ito ng marami dahil ito bulag. Kung 30 taon na siguro itong bulag, maaaring 30 taon, hindi natin alam. Isipin nyo, araw-araw, yun yung kanyang naging papel sa buhay, paggising niya, hindi naman nakakaita, pero siguro parang either may nagagay sa kanya para pumunta rin para mamalimos. At yun ang kinabubuhay niya araw-araw, namamalimos. Mahabang panahon ito. Mahabang panahon. So nakita siya nakita. At nakita din na natunghayan din ng mga kanilang sa community na yan yung bulag, verse 9. Sumagot nga ang ilan. Iyan nga, sabi nga ng iba, hindi kamukha lang. Yung iba nagdududa, may doubt. Hindi yan kamukha lang yan, Kaya nagsalita ang dating bulag. Ako nga po iyon. So nagsalita siya, ako yung dating bulag, Verse 11. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahid iyon. So tinanong siya dito, verse 10, paano kang nakakita? Tinanong nila. So tinanong ng mga tao na sa neighborhood nila, o doon sa community na yon. Sumagot ang lalaki, tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mga mata. So sinabi niya kung ano yung ginawa ng Panginoon Jesus, Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. So sabi na parang magic ito, ba ito? Parang instant, So verse 12, sinabi dito, nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. So umalis ng Panginoon Jesus, hindi alam kung saan nagpunta, Ito nung verse 13, at nagsiyasat ang mga Pariseo tungkol sa pagpapagaling. Verse 3. Dinala ng mga tao sa Pariseo ang dating bulag. So ito yung mga Pariseo, ito yung mga pinuno ng mga Hudyo, mga Jewish leader. 14. Araw ng pangmahinga na gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag.
tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, so kung ano yung istorya, dumurado sa lupa, binalagyan ng putik yung mata, naghilamos, tapos nakakita na. So pangalawa ng beses na sinabi nitong bulag kung paano siya nakakita, no? So verse 16, ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring magmamula sa Diyos ang taong yan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamahinga. So dito talaga tinutuloy siya ng mga puno ng mga Hudyo, yung mga Jewish leader ng Panginoong Hesus, dahil sabi ang Panginoong Hesus daw ay hindi na mamahinga sa araw ng Sabbath day. So sabi niya, hindi yan galing sa Diyos, nilalabag niya ang utos ng Diyos. Ang hindi naiintindihan ng mga Pariseo, no? Kasi mga Pariseo ay sila ay bulag. Sila nga po yung bulag spiritually, sila ay blind, no? Bulag sila eh. Hindi nila alam yung kausap nila. Ayun yung anak ng Diyos. Sila ang naglagay ng batas. O sila nandun para siguro i-monitor kung sinusunod nila yung pinapagawa sa kanila. Ang Sabat o ang kautusan kay Moses, kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses, ayun ay para sa mga Pariseo dahil sila yung mga pasaway. Hindi yung para sa Panginoong Hesus. At ang isa sa hindi co-founder o siyang ang nagbigay na ang batas na yun mismo ay hindi nila alam ay yung Panginoong Hesus dahil siya anak ng Diyos. Isa siya sa katuwang ng Ama na nagbigay ng batas na yun para sa mga Pariseo, hindi para sa mga Israelita, hindi para yun sa Panginoong Hesus. Yun ang hindi nila naiintindihan. Habang namamahinga ang mga tao physically, of course, God is at work. Kasi kung namamahinga din ng Diyos, kung wala ang presensya ng Diyos, wala silang sasambahin kung kasama nilang namamahinga, no? So habang tayo namamahinga, God is at work. Sa totoo lang, God is at work all the time. Sinusustain niya itong buong universe, itong buong mundo. Sinasagot niya yung mga panalangin. He's always at work. Ang pinamahinga lang ng Diyos ay yung tunong creation. Yun lang yung pinamahinga na niya. Pero this time, pinamahinga niya mga tao. Pero ang Diyos is always available. During the Sabbath day, doon nga siya active dahil na doon yung pagtitipon ng mga tao para sa kanya. So yung batas na ibinigay ng Diyos para sa mga people of Israel through Moses, para sa mga Israelita yun, hindi para sa Diyos yung batas na yun eh. Hindi para sa Diyos yun. Katulad ng magulang, isang magulang, may pinagawang, ito mga anak, ito yung dapat ninyong gawin, So yun nag-utos. Siyempre yung taga-utos yun eh. So yung mga anak yun nagagawin. Ng mga taga-sunod. So tayo mga taga-sunod, yung pinapagawa sa atin, gagawin natin yun. Pero hindi kailangan gawin ng Diyos yun. Kasi sa atin pinapagawa eh. Di ba? Sabi sa atin ng Diyos, ay sumamba tayo sa Kanya. Alam nga namang yung Diyos, sumamba din sa Kanya. So yun po yung spiritually blind ng mga Pariseo, sabi ng kautusan, ang tao ay sumunod dapat sa Diyos. Hindi naman sinabi na kautusan na Diyos ay dapat sumunod din sa Diyos. So hindi alam ng mga Pariseo ito na ang Panginoong Hesus ay Diyos dahil siya anak ng Diyos. Yun ang hindi niya alam. So kaya hindi pinapaniwalaan ang sinaakusahan pa nila ang Panginoong Hesus. Hindi siya galing sa Diyos. So verse 16, tuloy tayo. Ngunit sinabi nga ng iba, paano makakagawa ng ganito ng himala ang isang makasalanan? Hindi sila magkaisa. So ayon sa kanilang pagkakilala, marami dito nakaalam nila ang Diyos. Alam nila talagang kung makasalanan ng isang tao, hindi siya dinidinig ng kanyang panalangin o hindi siya pwedeng gamitin ng Diyos, hindi siya pwedeng gamitin. At dahil nga makasalanan. Dahil inaakusahan nilang kung makasalanan ng Panginoong Hesus. So may kanya-kanya kuro-kuro sa Panginoong Hesus. Yun, may naniniwala, may kumukontra, may nalilito, may naguguluhan. Verse 17. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag. Ito na naman, pangatlo ng tanong ito, Pangatlo na. Tinanong kung bakit siya gumaling, Verse 17. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? So ito ng bulag ang tinanong kasi ikaw pinagaling ito. Ano ba talaga nangyari, So pangatlo nang sasagot dito ulit yung bulag kung paano siya pinagaling. Ang sinabi dito ang sabi dito sa verse 18,
ang sabi dito sa verse 18, tinanong nilang muli ang mga dating bulag, at ikaw ano ang masasabi mo tungkol sa kanila dahil pinagaling ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. So sabi ng bulag, isa siyang propeta, sabi niya. Verse 18, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay talagang dating bulag na ngayon nakakakita, na kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. So yung mga puno ng Hudyo, hindi pa rin sila naniniwala. No? So tawagin nga yung mga magulang. No? Tawagin yung mga magulang. So verse 19, ano nga, anak nga nyo ba to? Tinanong yung mga magulang, ano? Talaga bang siya ay pinanganak na bulag? Ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. So tinanong yung mga magulang, ano? Pero ang makikita natin dito, paano malalaman ng mga magulang itong nangyari dito? Hindi wala nga siya dun eh. Di ba? Spiritually blind ito mga ano. Verse 19. Verse 20. Sumagot ang kanyang mga magulang. Alam naming anak namin siya, at alam din naming siya ay ipinanganak na bulag. So, testimony, pinatunayan. Yan nga anak namin at pinanganak namin yung bulag. Ano? 21. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon. Malamang kasi wala naman doon yung mga magulang nung naganap yun. Ano? So, o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo. Nasa hustong gulang na siya. Makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, matured na ito, matanda na ito. At least minimum 20 years old, ano? To 30 years old. So, hindi ito below 20, ano na eh. At least 20, maaaring 40 years old pa to. Sabihin na natin 20, ano? Or 30 years old. Ibig sabihin, 20 years na, 30 years ng bulag ito, ano? Isipin niyo yung pinagdadaanan sa buhay niya, araw-araw bulag, ano? Napakalungkot ng buhay nito. So, huwag mo kayo malungkot sa inyong mga buhay, ano, kung kayo may mga pinagdadaanan. Yung ating po mga pinagdadaanan ngayon ay ano lang yan, pansamantala lang yan eh. Sandali lang tapos na parang bagyo dadaan na mas mamaya wala, no. Itong pinagdaanan ito ng bulag na ito. As in, may maaring 30 taon niyang bit-bit ang problema ito, then biglang pinagaling, ano. 22. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. So mga pinuno ito ng mga Hudyo, no? Tatakot yung mga magulang eh. Kasi ganun na pamumuhay ng mga Israelita noong panahon na yun. No? Nabubuhay sila sa takot. Nabubuhay sila sa takot. Sila kaya sumusunod ay sa takot, ano? Sumusunod sila kasi ginagawa nila yung pinapagawa sa kanila dahil sila takot, ano? Sa panahon natin ngayon, ano, at sumusunod tayo sa pinapagawa ng Diyos tayo dahil alam natin kasama natin ang Diyos. So, pinagpala po tayo sa panahon ngayon. Yung pagsunod natin ngayon ay as in galing sa puso, ano, hindi yung parang pwersahan ba. Purihin po ang Panginoon na tayo ay nasa pamumuhay natin, nasa biyaya tayo ng Diyos. Ano. Tuloy natin. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. So yun po yung sinagoga, yun po yung Jewish community, ano. High class yan eh, kasi sila yung mga chosen people, di ba? Mga Israelita. Kung sino man po yung iba pang community doon, kung naman sila yung mga Amorites o kung sila po yung mga Samaritans, yun po yung mga low class, yun po yun yung mga ibang Greek at saka yung mga iba pang mga kanila pong bayan. Ng panahon na yun, sila po yung low class sila. Ang high class po dito yung mga ito pong Jewish community, ano, yung mga Hudyo sa sinagoga. So, sino mo pong Jewish na sasampalataya sa Panginoong Hesus, ikakast out po kayo, tatanggalin kayo doon, itatakawil kayo sa kanilang community. Kaya natatakot yung mga magulang, ano. Verse 23, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang na siya ay nasa hustong gulang na siya na ang tanongin ninyo. In case nga naman magkaroon ng problema, at least ang ikakast out lang, hindi yung bulag lang. Hindi madadama yung mga magulang. Yung mga magulang, ayaw nilang maging accountable sa sitwasyon na pati sila madama, no? So, yun ang ayaw nilang sila itapon, alisin sa community ng mga Hudyo. Verse 24, muling pinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, ito pinatawag ng mga Jewish authority o mga pinuno ng Hudyo, mga Pariseo, nandun yung mga
tagapagpasunod ng batas ng panahon nila. Muling pinatawag ng ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos. So ginagamit naman ang pangalan ng Diyos eh. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos nitong mga pinunong Hudyo. Magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. So inaakusahan ng Panginoong Hesus na makasalanan daw ang Panginoong Hesus. Inaakusahan. Talagang binibrainwash nitong mga pinuno ng Hudyo ang mga tao para makuha nila simpatiya at gusto nila talagang palabasin na mali at galing makasalanan ng Panginoong Hesus. Verse 25. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Isang bagay po lang po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ako'y nakakakita na. So, kumbaga dito, I don't care. Wala akong pakialam kung sino ka. Basta ang alam ko ikaw ay ako yung pinagaling. Sabi niya dito, no? Verse 26. Ano ang ginawa niya sa iyo? Ito na no, pang-apat ng tanong, ano? Grabe interrogation nito, ano? Yung bulag. Tinanong na naman. Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. So, pang-apat na tanong na. Nakukulitan na dito itong dating bulag. Sabi, bihira naman itong mga ito. Talagang pinipigas yan, gusto. Verse 27. Ang sinabi sa 27. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo kung paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Matatawa ka rito, no? Nais ba ninyong maging alagad niya? Sampal sa mukha ng mga pinuno ng Hudyo, di ba? Kung mapapansin ninyo dito, dito pa lang ha. Kung sumagot itong dating bulag, sa halip na api-apihan, talagang tumatayo dito. Talagang nakikipagdiskusyon siya sa mga pinuno ng Hudyo. Hindi siya dito natatakot. Bakit? Nasa kanya ang Diyos. Tingnan natin, di ba? Dito sa verse natin binasa, ang sinabi dito ng Panginoong Hesus, sumagot siya sa pinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Dito, nahahayag na dito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang siya pinagaling, napagaling siya, hindi lang yun dito nakita mo dito, ang Diyos ang kumikilos sa taong ito. Dahil siya mismo ipinamumukha sa mga mata ng mga puno ng Hudyo na kayo ang mga impostor, kayo ang mga anong tawag dito, yung sila yung tawag dito yung sa Tagalog, kumbaga sana magpakunwari. Kayo yung mga hindi totoo, no? So dito tumatayo talagang sinabi niya dito, no? Ayaw niyong maniwala. Dito, isang sampal sa mukha nila ito kasi sinasabi nga nila ng mga puno ng Hudyo na inaakusahan nga ang Panginoong Hesus na siya daw ay makasalanan, tapos sasabihin pa dito nung dating bulag, gusto ba kayong maging alagad niya? Sampal sa mukha ng mga grabe ito, siguro kulang na lang ipako sa krus itong dating bulag, Verse 28. At siya'y kanilang nilait. Ito na. Ikaw ang alagad niya. So, sabi ng mga Hudyo, tingnan natin ito. Napaka-importante ng verse 28 din kasi tingnan niyo ito, ha. So, kasi sino mang nananampalataya sa Panginoong Hesus, ay sabi niya, kayo yung alagad niya, alagad niya. Sabi niya dito ng mga puno ng Hudyo. Ikaw ang alagad niya. Ang sabi ng mga puno ng Hudyo, kami, mga alagad ni Moses. So, tandaan natin, sa panahon ngayon, dalawang klase lang, ang status natin ganito, ha. It's either ang tao ay alagad ng Diyos, alagad ng Panginoong Hesus, o alagad ni Moses, o wala lang. Yun po yung estado dito, Ano man pong religion, kung ang ating pong basihan ay the same Bible, so dito po ay ang sasagot ay ang ating sarili. Sino bang may alagad sa atin? Sino ang alagad natin? True God. Kasi dito po sa Bible po kailangan po may alagad dito. Alagad ka ba ng Panginoong Hesus? O alagad ka ba ni Moses? O wala lang, Tatlo dito ang estado. So mamili po tayo. Ang pang-apat po dito ay yung pong alagad po ng Panginoong Hesus at alagad pa din ni Moses. Bakit? They claim to be Christian, May bago ng New Covenant, Ito yung dito. Ito yung isang paalala sa lahat, They claim to be Christian,
But they are mosaic ka na. Bakit? Sinusunod nila partially Panginoong Jesus na kautusan, then partially kautusan ni Moses. Yun po ay isa pong napaka-importante ang ating pong suriin. Sino bang sinusunod natin dito? Ang Panginoong Jesus o si Moses? Dahil dito po, wala po ako sinasabing mali ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Dito po sa Bible, yung pong nasa Old Testament, yung po yung paglalarawan po yun. Ang ating pong sa ngayon tayo sa Bagong Testamento, sa New Testament, ito na po yung sa katuparan by the grace of God. Ito na po yung sa katuparan, nasa katuparan. Nang ibig sabihin dito, kung sinusunod po natin ang ipinapagawa ng Panginoong Jesus, lahat po ng ipinagawa, kung ano po yung, ay nakaka-relate, kung ano pinagawa sa mga people of Israel sa panahon ni Moses, yun po ay nagkakaroon ng kaganapan. Hindi po natin kinokontra yung kung ano yung purpose ng Diyos doon. Ang purpose po ng Diyos, magsamba tayo sa Diyos. Atin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi po sa espiritu ng bato at sa espiritu ng mga kahoy at mga rebulto. Yan po yung katuruan. So, masakit pong pakinggan ito minsan, pero di na bali pong masaktan ng kalooban. Ang importante po yung magkaroon ng kalinawan. Ang kalinawan talaga itong totoo. Inamin dito mismo ng mga puno ng Hudyo, dahil sila hindi naniniwala sa Panginoong Jesus, sila ay alagad ni Moses. So dito po, kung halimbawa po dito, mapapansin ninyo, kung susundin ko, ito yung pinagawa ng Panginoong Jesus. Dito, sa Old Testament kasi, ito rin yung pinapagawa ni Moses eh. Sabi ng panahon na bawal daw kumain ng karneng baboy dahil ganun-ganon. Dahil yun ang pinapagawa sa mga Israelita. Bawal ang ganito o ganun-ganon. Yun po yung panahon yun. Dahil ibinigay po yun, idinagdag po yung tuntunin na yun sa kanila. Dahil sila po yung pasaway. Idinagdag po yun habang hinihintay po ang pagdating ng Panginoong Hesus. Pagdating po ng Panginoong Hesus, yung po marami pong mga bagay na pinapagawa sa mga people of Israel doon, hindi na po applicable sa ating buhay ngayon. Galatians chapter 3 po natin, yung pag pinag-aralan natin doon, pinaliwanag ito yung portion na hindi na dapat natin gawin. Obsolete na, marami pong mga pinapagawa sa kanila noon, o ipinagawa, obsolete na yun, napalit na yun ng kautusan ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung halimbawa po naman yung may religion na yun po ang sinusunod, ay wala naman pong problema yun. Kasi yun po siguro yung dinisign sa kanila ng Diyos. Hindi po natin pwedeng pakialaman yun. So, yun po ang aking pong focus dito. Kung isa pong Bible lang ating pinahahawakan. So, yun po yung aking encouragement. If you claim to be Christian, ang ating po susundin ay ang Panginoong Jesus. Ano po? Yun ang, huwag natin paghahalawin. Kasi dito binigyan ng distinction. Dito sa Bible na ito. It's either you are Jesus Christ, a disciple, or are you a Moses disciple? Sino ba yung sinusunod mo? Ibig sabihin din ng disciples kasi yung disiplina eh. So ano bang kautusan ng Biblia ang nagdidisiplina sa atin? Yung disiplina galing sa Panginoong Hesus o yung disiplina galing kay Moses? Yung po kay Moses, yun ang panahon yun yung as in biblical event, yun po yung kailangan nila that time. Ano po? Yes, marami po doon nakaka-relate na maaaring mag-apply sa buhay natin ngayon. But yung po nandito na rin sa kautusan ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung hindi ko po binabago yung pananaw ng ibang tao na kung ano mo pong religion, hindi po yan ang purpose ko dito. Ngayon, ang akin po dito may bahagi dito, kung ano yung, if you claim to be a Christian, I encourage you na inyo po talagang linawin ito, distinction. You claim to be Christian, sabi po ng Panginoong Jesus, ang Diyos ay Espiritu, John 4:24, ako ay Espiritu, sambahin mo ako sa Espiritu at katotohanan. So, ngayon, kung halimbawa po ako sabihin ko, I claim to be Christian, tapos meron pa akong mga kwadro ng mga mahal na birhen, sinasamba pa rin yun. Sasabihin ko po sa inyo ng diretsahan, hindi ko po sinasabing ihinto ninyo, basahin po ninyo yung Bible, dahil marami po tayo nakakita, they claim to be Christian, sinasama pa rin sa Diyos ang bato at mga semento. Yan po yung isang napakalaking problema ng people of Israel, dahil sila mismo gumawa sila ng sariling sinasambahan nila, na kung ano ng mga hinahandog nila mga kung ano, hindi naman po naaayon sa pinapagawa ng Diyos. Kaya po sila sinusumpa, kaya po sila ibinigay sa kaaway. Kaya ito po, connected po ito sa kung bakit hindi po na dinidinig ng Diyos. Ang Diyos po ganun sa people of Israel, di ba? Yung pinag-aralan natin ng last time, Jeremiah chapter 11. Dahil ang ginawa ng mga Israelita, gumawa sila ng sarili nilang sinasamba nila mga the other gods. So, ang ginawa ng Diyos, ibinigay sila sa kaaway, sa mga Assyrian. Nakamamatay sila. Ganon ang Diyos, Mahal tayo ng Diyos, pero talagang God is the God of the justice. Sa panahon po natin ngayon,
Wala naman po ngayong gera na kapag ikaw ay mali yung ginawa mo ay halimbawa, sabi nga po ng Panginoon Jesus, sambahin mo ko ng espiritu lang in your prayer, pwede mong ka magsamba kahit saan, magtipon-tipon sa church o sa bahay. Hindi mo kailangan yung mga magastos ka ng mamahalin sa mga rebolto. Yun po yung ginagastos dyan, paalala ko lang. But, i-set aside nyo na lang na, ipamigay nyo na lang sa mahihirap yan. So, hindi po natin, wala pong kasalanan yung mga sumusunod kasi sila po yung naliligaw, Andito pong sinasabi ng Biblia, ang may kasalanan po diyan, yung pong nagpapasunod ng mali, So, hindi po accountable. Ang may accountability po yung nagpapasunod, So, ang akin po may ipayo, ang sundan po natin, yung nasusunod, yung huwag po nyo kung susundan. Ang sundan ninyo ay yung salita ng Diyos sa Bible. Po, wala akong sinasabing follow me, hindi. Sabi ko lang, nagkataon nandiyan kayo, ang aking advice ngayon ay sundan ninyo kung ano yung nasusulat sa Biblia, kung ano yung kung ano yung gusto ng Diyos at kung ano yung ayaw ng Diyos. Kaya po nung nangangaral ng Panginoong Jesus, tuwing may pakain, libo-libo yan. 5,000 something pag nagpapakain. Kapag ang pinag-uusapan na po ay yung tungkol sa spiritual, tungkol po sa Diyos, wala na po yan. Wala pa sandaan ang natitira, nawawala na. Sa panahon ngayon, ganun din, mag-invite ka ng pakain, mag-invite ka ng pistahan na kung ano ng mga pistahan na hindi naman maraming pupunta dyan, Pero mag-invite kayo ng Bible study, may isa, dalawa lang siguro pupunta, 3. Which is yun po naman normal. Kaya po kayo malungkot kung tayo kakaunti rito kung madami, Hindi ko po pinalano itong revelation ito. I have no plan. Wala akong intention na ma-offend kahit sino. Pero kapag may mali tayo po, yung Bible mismo ang magsasalita sa atin. Tayo siyang babati ko sa atin, Dahil ang aking sabi, ang aking ditong encouragement ay ang sundan po natin ay ang kung ano po yung nasusulat sa Bible, Dahil kung sasabihin po natin, we claim to be a Christian, we claim to be a followers of God, o tayo ay makadiyos, Kung hindi naman po natin binabasa yung instruction, kung ano lang yung narinig natin, kung ano lang yung namana doon sa tradition, ay mababaon po tayo sa kasalanan. Kasi mali po yun, nang susundan ikaw ng tradition. Hindi po masamang sumunod sa tingnan po sa basihan, tama ba itong tinuturo dito, tama ba to? And this very moment, kung malabo naman yung halimbawang na papakinig nyo sa akin, wala naman po problema yun, kasi may Bible naman na pwede nyo basahin, Dahil yun na yung magbibigay ng, yun ang purpose dito ng ang ating pag-aaral, yung mapalalahanan ng mga tao na magbukas ng Bible para makababasa natin yung instruction ng Diyos. Yun po yung manual natin spiritually. Ako dito ay tagapaggising lang ng mga medyo nakakalimot ng magbasa ng Bible o makipag-communicate sa Diyos. Dahil ako mismo din, ito rin yung isang ginagawa ng Diyos upang maalaala ko siya. So, katulad ngayon, tutulog sana ako. Okay, papahinga pero hindi ako, wala akong kapayapaan, hindi ako makatulog. So, binuksan ko ito at aking ni-review kasi nung nasa live kami ay maraming bigay ng comment na malabo daw yung signal. So, at least dito, sana maganda signal lang yun. And then meron din akong video na inyo pong ma-review. So, doon po nahayag dito. Ang isa pong nahayag dito na kapangyarihan ng Diyos, unang-una, napagaling yung bulag, Ang pangalawa dito, yung dating mahina na natatakot na sumalungat doon sa maling katuruan, sa maling katuruan, hindi po siya natakot na siya. Siya po, siya dito, kinas out siya. Inalis dito sa community. Sinabi dito. Inalis po siya dito. Inalis siya dito sa group, sa Jewish community. Saan po ba tayo huminto? Dito. So again, hindi ko po pinalanong bigyan ng clarification between Jesus Christ disciples or your Moses disciples. Huwag po natin paghahaluin yun, Kasi yung pong Moses disciple, makakaparehas po yun ng yung mga pupuno ng Hudyo. Yung mga hypocrites. Yun po yung hinahanap kong word, yung hypocrites, Yun po sinasabi ng Panginoon Jesus sa mga Hudyong pinuno ng Hudyo na hindi sa kanya naniniwala, mga hypocrites. Verse 29, nalalaman namin ang nagsasalita ang Diyos kay Moses, ngunit ang taong yun, hindi namin alam kung saan siya nangagaling. So marami pong yung pong mga, yes, they claim to be religious, Dahil ang sinusundan po dito ay yung
pinangaral ni Moses, ano. Pero hindi po talaga nila maintindihan, no, yung event o yung biblical event, yung time po ni Moses. Kay Moses po, may term po si Moses eh. Kung mapapansin niyo, ang nagpatuloy na kanyang gawain dito, si Joshua, di ba? Meron siyang term eh, from this time to this time. Hindi po siya. Pero hindi niya ang naintindihan dito ng mga tao. Ang Panginoon Jesus, bago pa nilikha ang mundo, nandun ba itong buong sanlibutan, nandun na siya eh. Siya po yung eternity po siya yun eh. Wala pong katapusan ng term ni Jesus. Ito pong kay Moses, meron siyang terms, di ba? Mula mula sa creation, mula kay sa Genesis, iba yung istorya doon, nagpunta kay Noah, may kanya istorya yon, kung paano nga ginamit siya ng Diyos, kung paano pumunta sa panahon mula kay Abraham sa kanyang descendant, sa lahat ng mga propeta. So sa Old Testament, may kanilang event yan, panahon ni Moses, may kanilang event, tapos na yung event nila, yun eh, sila may specific time, ano? Ang Panginoon Jesus, walang specific time eh. Mula sa simula pa kasama na siya, wala siyang katapusan, walang simula. Ito nga pang itong during panahon ni Moses, yung pinapagawa sa kanila, yun yung sinasabing preparasyon habang hinihintay yung pagdating ng Mesaya. Ngayon, dumating na po itong Mesaya, pinalitan na po yung ibang mga pinapagawa sa kanila, hindi pa nila matanggap, ano? Hindi sila maniwala. Sino bang maniniwala sa Panginoong Jesus na anak ng karpintero? Kaya hindi po sila maniwala. Kaya dito, hindi sila matanggap. At sila naniniwala dito na itong mga puno ng Hudyo na sila ay dahil si Moses na kanilang sinusundan dito. Sinusundan ng verse 30, sumagot ang lalaki. Iyan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Ay sabi niya, kung talagang kayo alam ninyo ang Diyos, kung talagang kilala niyo ang Diyos, kasi kayo yung mga master, kayo yung mga expert, ba't hindi niyo alam? Kung hindi niyo malaman kung paano nakakapagbaling ang Panginoong Jesus. So hindi alam itong mga puno ng Hudyo na ang Diyos ay naggumagawa siya ng miracle sa tao. Hindi nila alam yun. Ginagamit. Oh. Hindi naman po ba ang Diyos dito na, sige, ako ang Diyos at okay, sinong may sakit? Okay, papagaling kita o sino pa? Hindi po ganun kumilos ang Diyos yan, no? Gagamitin po niya ang lahat ng kanyang mga tinawag, ano? Gagamit siya ng tao upang pagpalain ng tao, di ba? Gagamit siya yung nagkukulong kapuspalat, gagamit siya ng tao para maabot yung pangailangang kapuspalat. Pero galing po sa Diyos yun, ano? Gagamit siya ng tao na mag-pray over sa isang may sakit, gagaling siya. Pero hindi siya nagpagaling doon. Gagamitin tayo, no? Katulad din ng mga salitang ito ng Diyos. Hindi po bababa dito yung Diyos na ang Panginoong Jesus ibabaybayin tayo na ito yung pinapangaral ko sa inyo. Hindi po magaganap yun. Ano? Gagamit sila katulad ng Diyos. Ano? Ang Panginoong Jesus nagturo dito, nangaral, sinulat sa Bible yung para sa atin. Kung paano tayo mamumuhay na nais ng Diyos. So ganoon din tayo. Tayo naman gagamitin para sa iba. Dahil ako may ginamit din para sa akin. So nasa atin lang kung tayo makikinig, kung tayo magbibigay ng panahon, ano? It's our choice. Meron po tayong kalayaan. Wala po dito. Hindi po ito katulad ng panahon na mga dito sa panahon ng mga Israelita kasi dito talagang sila namumuhay sa takot, ano? Tayo kung halimbawa hindi man tayo sumali ng Bible study, kung hindi tayo sumimba ngayon sa panahon ngayon, wala namang mananakot eh. Wala namang pupunta ng bahay ninyo para kayo kalad ka rin punta ng simbahan, di ba? Pero ang consequence po nung halimbawa hindi tayo nakakasimba, hindi tayo nakakapag-Bible study. Ang consequence po natin, nawawala yung ating joy at nawawala yung ating contentment, ano? Yung parang palaging kulang yung buhay natin, ano? Labis-labis na nga yung ating mga material na bagay, pero parang kulang, ano? Pero kung tayo po yung nakakaibat dito, no? Of course, yes, kailangan po natin magsikap, ano? Mabuhay, no? Pero kaya minsan po kahit konti lang yung ating nakakamtan, maligaya po tayo kasi alam natin kasama natin ang Diyos, ano? Kahit po mayaman, walang contentment yan, hindi matapos yung kanilang paghangad na yumaman pa. Mayaman na pala, hindi na makatulog ng maayos. So tuloy po tayo, verse 31 alam natin, hindi pakikinakin. 31. Alam natin hindi pinakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Yun, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ito po yung isang may susi dito, ano? Tayo na nanalangin, ano? Nadidinig kayo panalangin natin, ano? Yun yung isang topic natin last time.
So baka tayo nananalangin, dinig pa ng Diyos. Ayon sa Biblia, hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Dahil itong mga people of Israel, mismong sila tinalikudan ng Diyos eh. Tinakpan yung mata para hindi madinig ano. Kasi nga dahil sa kanilang kasalanan. Ano bang kasalanan ng mga people of Israel? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. So, pero dito may solusyon. Binigyan na rin tayo ng solusyon dito. Ano ba ang solusyon sa ating panahon ngayon, ano? Yung kasalanan natin, simple lang po tayo, mag-confess po tayo, tanggapin po natin ang Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus, John 1:29, sabi po ng John, He is the Lamb of God who takes away the sin. So manalangin po tayo, mag-confess, tanggapin po natin ang Panginoong Hesus. Mapapatawad po yung ating kasalanan. Then madidinig po ng Diyos ang ating panalangin, ano? Hanggat hindi po natin hindi ina-acknowledge na tayo makasalanan, paano po tayo patatawarin, ano? Mahirap po yun. So, kailangan po dito, importante itong tanggapin natin kasalanan at ilapit natin sa Diyos. Panginoon, hindi ko po alam, napakarami ng kasalanan hindi nagawa ko, na halos hindi ko talaga alam eh. So, ilapit natin lahat, ano? At sa yung 1 John chapter 1 verse 9, sabi po niya, ang Diyos ay ano yan eh, siya po'y tapat, ano, napakabait, mawain. Kung tayo po'y, if we confess our sins, lahat po natin kapatawaran, ating kasalanan, papatawarin po. So, kaya yung pong panalangin, ano, paano po didinggin, ano, mga people of Israel, ganito yun eh, nag-aalay sila ng incense kung ano mga inahandog nila sa mga Diyos-Diyosan, ano. Tapos sila lalapit, pahintuin na po ninyo ang pandemic, pahintuin na ninyo itong COVID na ito, pero ang sinasamba kahoy, bato. Sinong makikinig doon? Ay, wala naman tenga. Sambahin yung malaking rebulto, ano? Tapos, ang hihingi sa Diyos na Espiritu. Nandito ang Diyos Espiritu. Nasa puso mo yung Diyos Espiritu, ano? Tapos, doon ka nakatingala doon ka luluhod sa rebulto. Kaya sabi po ng Biblia, hindi po marinig ng Diyos ang inyong panalangin. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po kami sabi ang Bible. Pero kung in spirit po, manalangin po tayo, may Bible, Spirit, Panginoon, ako po yung makasalanan. Gabayan mo po ako. Si Moses ganun eh. Turuan mo ako. Humingi tayo ng kaalaman. Hindi natin ito. Ilapit natin sa Panginoon. Kaya kung mapapasin po natin ang buong mundo, paano maalis yung pandemic na yan? Ano? Ang sinasamba ng tao, kung ano ng mga revolto. May ginagawa po ang Diyos kung bakit inala po yung pandemic, ano? May gusto pong iparamdam talaga sa mga tao na baguhin ninyo, may repent, ano po. Marami po, hindi po natin kayang kontrolin ang ating sarili na magkasala, ano. Pero at least, ating unang baguhin muna, ang sambahin muna natin, ang unang hakbang, isambahin po natin, yung tama natin sasambahin, ang tunay na Diyos na sasambahin natin ang Espiritu. Yun ang unang hakbang. Yung po ibang mga kasalanan, mababawasan po yan, ano. Dahil siya po ang tutulong sa atin para mabawasan yan. Maliban po sa pakiramdam ng tao ay wala silang kasalanan. So yun po yung hindi nila kailangan ng Diyos. Kaya siguro baka hindi pumupunta, no? Dahil akala walang kasalanan. Pero sabi po ng Bible, lahat tayo makasalanan. Verse 33, 32. 31. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. So alam natin hindi na pinapakinggan. So humingi tayo ng kapatawaran, mag-repent. Kunin natin yung sumampalataya doon sa tao, sa Panginoon Hesus upang tanggalin natin kasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ayun, pinapakinggan. So kung hindi po tayo pinapakinggan yung ating panalangin, it's either iba po yung ating sinasamba or maaari naman po hindi naman talaga kaloob ng Diyos yung ating hinihingi. Ano? Pero kung sasambahin po natin ang tamang Diyos, bibigyan po tayo ng tamang kasagutan. 32. Mula pa ng ligay ng mundo ay wala pa tayong nabalitaang nakakapagpagaling ng mga mata ng taong pinanganak na bulag. So, wala na mga Israelita, wala silang nakita ganun eh. So, nagtataka sila kung paano yung nagagawa ng Panginoong Hesus. Wala pong magagawa ang tao kung siya ay hindi mula sa Diyos. Tama nga naman sabi ng bulag. Biglang tubalino dito yung bulag. Isipin niyo yun, bulag nga siya pero napakatalino niyo. Dahil namumuhay na sa kanya dito ang Diyos at this very moment, 34. Sumagot sila, ipinanganak ang lubos na makasalanan at ngayon nais mo kaming turuan. Ay talagang sabi doon sa bulag, pinanganak ang makasalanan tapos ngayon tuturuan mo kami. Talagang dilait niya yung bulag dati At siya kanilang itiniwalag. Yung talagang inalis siya doon sa Jewish community.
Ewan ko kung saan napasama yun. Pero tinanggap niyang malaw sa puso dahil kasama niya ang Panginoong Jesus. Subaybayan natin ang kwento. Huwag po tayong bibitaw. So sa verse 35, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo. So nabalitaan ng Panginoong Jesus ang nangyari. No? Kaya't nang matakpan niya ito ay kanyang tinanong. So nakita yung ano. So at least dito nakita talaga physically ng Panginoong ditong bulag ang Panginoong Jesus kasi nakakakita na siya eh. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? So tinanong siya dito. 36. Sumagot ang lalaki. Sino po ba siya? So hindi pa rin niya alam kung sino yun. Sino po ba siya? Ginoo. Sabi ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. So handa na sumampalataya. Ano yung dating bulag. No? Siya ay nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Jesus. Ayun, sinabi siya yung anak ng tao. Siya anak ng tao at siya anak ng Diyos. At siya ay Diyos. Diba? Yun ang kanyang identity. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Ayun. Naligtas po itong, hindi lamang po yung physically nakakita po siya, no? Spiritually nakakita din po siya rito. Kaya po ang ating title po ng ating pinag-aralan ngayon ay yung pong tungkol po sa physically blind, spiritually blind. So po dito yung dating bulag, yun po yung physically blind, ano? Dati. Tapos na-restore po yung kanyang mata, na siya. Talagang physically nakakakita, then spiritually po nakakakita rin siya. Pero ito po mga hypocrites po, mga Pariseyo, nanatili po sila po yung mga bulag spiritually. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ng mga bulag at makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang mga Pariseyo at naroon siya kanilang tinanong, ano bang ibig sabihin ng mga bulag? Mga bulag din kami? Hindi pa rin maunawa ng mga Pariseyo. Sinasabi ng Panginoong Jesus, bulag kayo, spiritually, ano? Sumagot si Jesus, kung kayo ay bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinabi ninyong nakakakita kayo, mananatili kayo magkakasala. Basically, nakakakita sila, pero spiritually, hindi po nakakakita ang mga hypocrites na mga Jewish leaders. So, ilan po yung ating natutuhan dito, ano, yung tunay na pagsamba, importante po yun, ano. So, spiritually blind, tayo po patuloy na mag-aaral po tayo ng, ano, baka physically tayo po ay nakakakita, no. Pero kung tayo po physically nakakakita, pero spiritually blind po tayo dahil hindi po tayo nakapag-aral, ay mahirap po yun sa ating pamumuhay, no. So, yun po yung ating napag-aralan, no, at yun po yung masakit na masarap, ano. Dahil masakit na masakit na malam na gano'n pala ang magawa natin, ano. Pero napakasarap naman pakinggan na ayon sa banal na kasulatan, ayon sa Diyos, talaga binibigyan tayo ng gabay, ano. Sinasabi kasi ng Bible, ito yung mali, ito yung tama. So ito po isang pagpapala sa atin, ano, at nawa po patuloy pong ingatan na pagpalain ng bawat isa. At again, ito po yung ating layunin dito. Naway ang Diyos po siya mabigyan ng butas at napapuri at parangal. Amen.